Sikat ang carinderia sa Barrio San Roque, murang-mura, sobrang sarap, at laging bagong luto. Pero isang gabi, may nakadiskobring lihim, at hindi na siya muling nakita. Sa gilid ng kakahuyan sa Barrio San Roque, may isang lumang karinderyang bukas mula hating gabi hanggang madaling araw. Kahit 10 oras na, dinarayo pa rin ito, lalo na ng mga tricycle driver, construction workers, at tambay. Ang tawag nila dito, karinderyang walang pangalan. Sikat ang adobo, sinigang, at menudo nila. Pero ang pinakapaborito ng lahat, ang special tapa. Sobrang lambot, sobrang linamnam, parang natutunaw sa bibig. Kahit walang ketchup o toyo, malasa pa rin. Walang nakakaalam kung anong klaseng karne ang gamit, at wala ring nagtatanong. Basta masarap, sapat na. Hanggang sa isang gabi, napadaan si Elmo, isang delivery rider na minsang naligaw sa ruta. Gabi na gutom, at napadpad sa carinderia. Napansin niyang kakaiba ang ambience. Wala masyadong ilaw. May amoy na parang nasusunog na bulok na karne, pero tinakpan ng halimuyak ng piniritong bawang. Umorder siya ng tapa. Habang kumakain, may nahulog na maliit na buto sa pinggan niya, parang buto ng daliri ng tao. Nagkunwari siyang walang napansin, pero bago siya tumayo, sumilip siya sa bukas na pinto sa likod ng carinderia. May nakita siyang kahon ng karne, pero hindi ito baboy, hindi rin baka. Nakasilid sa loob ang mga putol na braso, hita, at ulo ng tao. Napaatras siya sa gulat, pero narinig niya ang tinig ng matandang babae sa likod niya. "Nasarapan ka ba, Iho?" Paglingon niya, nakangiti ang matandang kop. Pero sobrang itim ng mata nito, at nang ngumiti siya, lumitaw ang mahahabang bagang na parang sa baboy ramo. Tumakbo si Elmo, tumalon sa motorsiklo niya, at nagsimulang umalis. Pero pagdating sa kalsada, napansin niyang paikot-ikot lang siya, pabalik-balik sa iisang lugar. Pag-angat ng tingin niya sa rearview mirror, nasa likod na ng motor ang matandang aswang, nakangisi, hawak ang kutsilyong pan ng dugo. Hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, nai-report na nawawala si Elmo. Sa carinderia, sarado, parang hindi kailanman nagbukas. Pero sa isang kahon ng delivery rider sa kakahuyan, may natagpo ang katawan. Wala na ang laman loob, at ang puso, tila kinain na. Ang tanong, ilang tao pa ang kailangan nilang lutuin para manatiling bukas ang carinderia?